yung pagkakakulong ng dating Pangulong Duterte. Eh, maintindihan naman ho natin siya doon kasi ama niya yon, no? Kaya lang, hindi nila pwedeng kalimutan na meron po silang bansang iiwan. Sino yung gaganap para doon sa kanilang mga trabaho? Si Robin Padilla, nandyan din. Si BP Sara. At nagulat na lang ho tayo, biglang kasama ni BP Sara at ni Robin Padilla, si Harry Roque. Alam naman nilang hinahanap ng mga kapulisan, di ba? Nagpatulong ang Kongreso sa mga kapulisan para hanapin si Roque, kaya lumabas ng basayan eh. Sabi dito, ang itim video ni BP Inday Sara ay nagpapatunay lamang na wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari sa gobyerno at wala rin siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating bansa. Paano magkakaalam sa gobyerno ni Pangulong Marcos yan? Wala po silang ibang ginawa kundi pambabatikos at panay ganun lang ho, mga kababayan. Kung ang tumatakbo sa isip mo, warakin, sirain, galitin ang taong bayan para magalit kay Pangulong Bongbong Marcos, kung paulit-ulit ganun ang tumatakbo sa isip mo, naku, wala ka talagang maiintindihan sa lahat. Di ba, Mabel Quinjo, Joy Joy, Adela Brasos at Anthony Asuncion? Ang itim video ni BP Sara ay pagpapatunay lamang na wala siyang kaalam-alam sa mga pangyayari sa gobyerno at wala rin siyang alam sa mga nangyayari sa ating bansa dahil kasi blanco ang kanyang mga sinasabi, puro negatibo, hindi niya nakikita yung lahat ng mga accomplishment ng gobyerno at yan ay katakataka sapagkat bilang vice-presidente, siya ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan ay dapat ay alam niya ang mga nangyayari sa ating bansa at ang ating mga ginagawa sa gobyerno pero wala siyang alam. Sabi ni Gadon. Sabi ni Joy Joy, super sticker daw. Salamat po Joy Joy sa inyong super sticker, no? Paano nga ho mga kababayan, walang inatupag kundi yung magpabagsak ng ng pagka-presidente ni BBM. Ako naniniwala ho ako nakikita niyang mga yan. Nakikita ng mga kasulid nila. No? Yung mga ginagawa at yung mga nangyayari po sa gobyerno. Kaya lang ho, mas pinipili nila na sirain po ang ating Pangulo. Kesa doon sa ipangalandakan yung mga nagagawa ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nila sila yung pumalit eh. Di ba? At nabuko ho yan, mga kababayan, nabuko yan Saan ho? Doon kay kay Pantaleon Alvarez. Ano sabi niya doon? Gusto nyo na matahimik ang usaping China? Pababain nyo si BBM at ipalit si Inday Sara Duterte. Tatahimik daw po ang China. Baka kaya ayaw tumahimik ng China kasi hindi nila trip kung paano po pinanunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating bayan. Ayaw nila kasi pumapalag sa kanila eh. 'Di ba? Hindi kagaya nung panunungkulan ng dating Pangulo. Yun naman wala. Naging chuchu lang yun eh. Nagagalit tuloy si Nimbus ulo daw sabi Pantaleon. Tuloy. Kaya iniimbita ko siya sa isang usapan sa telebisyon. Live, telecast. Hindi naman talagang debate. Gusto ko lang magkaroon kami ng paliwanagan kung bakit nasabi doon sa itim na video. Para ho silang pa-baby girls doon, mga kababayan. Nung una sabi ko riding in tandem. Tapos yung di ba totoo naman, no? Mukha ho silang riding in tandem doon, mga kababayan. Yung tipo bang suotan mo na lang ng helmet, pwede na, ready na. Ready na. Kung sino unang makitang maglabas ng cellphone dyan, hablutin mo na. Ganun ho ang itsura nila, mga bossing eh. Tapos napagtanto ko dahil ang dami hong nagpo-post sa social media, mukha nga namang pa-baby girls. Sabi nung iba doon, naku, eto na, tumanda na yung pa-baby girls. Naaalala nyo ho yun? Siguro mga yun, bagong uso lang ho yung mga
cellphone na may camera nun eh. Siguro ano tawag doon? Mga taong 2005, mga ganun ho ba? 2005, o sabihin na natin mga 2009, mga ganun, 2008. Mga ganun ho yung pa-Bebe Girls. Kami po ang pa-Bebe Girls. Wala kayong magagawa kung galit kami. Di ba? No? Yung mga ganun. Ganun na ganun ho yung itsura nila. Oh, kaya inimbitahan ko siya sa isang usapan sa telebisyon. Hindi naman talaga debate. Gusto ko lang magkaroon kami ng paliwanagan. Gadon invites Duterte to a televised discussion. May oras at panahon na pala at petsa. Alas 10 ng umaga, Abril 23 o 24, or to choose another date if she is unavailable to those days. Talagang meron na. Alas 10 ng umaga. No? 23, 24. Kaya lang ang napansin ko sa mga Duterte, mga kababayan, kagaya ni Carbonell, hinamon si dating Pangulong Duterte, pati si Baste, hinamon din. Wala naman din ho. Kahit manggaling ho sa kanila yung paghamon, wala naman din ho sila, hindi naman ho sila tumutuloy. Di ba? Wala lang. Pag si Baste nagsalita, ganito, ganyan. Sasampalin ko si General Torre. Wala naman nagkaharap sila, wala naman nangyari. Yung ano tawag doon, duelo ni dating Pangulong Duterte at ni Carbonell, wala din naman ho. What more pa siguro ho kung eto at alam na hindi kayang ipaliwanag yung kanilang mga sinasabi. Di ba, Kian o Kasulid, gandang gabi. Ano daw pag-usapan? Doon ay mag-usap at magpalitan kami ng kuro-kuro ano ang kanyang nasa isip kung bakit niya sinasabi yung nasa itim video. At doon ay aking ipapaliwanag ang mga ginagawa ng gobyerno ng administrasyong Pangulong BBM. Tingin ko hindi ho to attend, no? Hindi ho yan hindi ho yan pupunta. Wala ho silang isasagot, mga kababayan. Dahil ho yung mga sinasabi naman nila, hula-hula lang nila yun. No? Nakikita ho nila kung ano nangyayari sa gobyerno. Pati si Amy, imposibleng hindi niya nakikita yan. Kasi nga magbobotohan, mag-e-election na, di ba? Pambansang Nanay Survivor at the OG Show TV. Kaya, kanya-kanya lang siraan. Wag ka daw BP, wag ka daw matakot. Wag kang matakot. Dito ay walang notes, no? Lalong matatakot si Inday Sara Duterte diyan. Mas kakabahan mas sanay ko kasi sa napansin ho natin mga kababayan sa lahat po ng mga abiso o yung pagpo-post o yung mga ni Inday Sara Duterte, kapag ka ho siya lumalabas ng live sa TV o diyan po sa mga press con, ang nangyayari ho kung san-san lang ho napupunta yung mga sinasabi niya No, kagaya na lang ho. Ang akala natin, ang pag-uusapan, yung unang press con niya pagpapaliwanag po doon sa confidential funds. Pero nagulat tayo, paghukay pala sa libingan ng yumaong Ferdinand Marcos Sr., yung kanyang punterya at yung pagpugot ng ulo kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala sa wisyo ho. No? Pero yung makikita mo, kapag yung ipinopost lang po nila sa social media, pinopost lang po nila sa Facebook, dyan sumasagot. Kaya lang, hanggang ganun lang ho sila. Kasi kapag yung may mga question and answer na ho, mga kababayan, wala na. Blanco na. At least doon, pag pinost nila sa Facebook, wala nang tanong-tanong. Diba? Meron makakapagtanong tayo doon sa comment section. Hanggang doon na lang ho, mga kababayan. Nasa sa kanila, hindi na namin pinapansin yung comment section. Bahala kayo dyan mag-comment. Magtanong kayo na magtanong. Basta pinost namin to. Ganun yung pagkakaiba. Kung sasabihin ni Atty. Larry Gadon, huwag kang matakot. Dito ay walang notes, walang babasahin, walang magtuturo, walang magko-coach. Dito ay malalaman natin kung ano talaga ang laman ng iyong isip. Lalong matatakot si Inday Sara Duterte niyan.
Mag-uusap tayo tungkol sa gobyerno, no? Sa administrasyon. Si Inday Sara Duterte, parte ng gobyerno yan. Di ho ba? Sa administrasyon, sa ekonomiya, sa peace and order. Naku, baka ang isagot lang sa iyo, tokhang-tokhang lang. Healthcare issues, no? Lahat yan. Yung mga budget, pag-usapan natin para malaman natin kung hanggang saan ang pwede mong maibigay na impormasyon sa ating kababayan na katotohanan. At saka kung sakali, 'di ba? Merong mga gustong mangyari si Inday Sara Duterte. Meron siyang mai-contribute sa ating pamahalaan kung paano mas magiging mabisa, 'di ba? Makikeyoskuan ang pagpapatakbo ng gobyerno. O pwede niyang sabihin diyan. Malamang naman kung tama at maayos, tatanggapin po 'yan. Di ba? Ganun naman ang ating Pangulo Kung ano yung nakikita niyang tama at maayos, ay siyang ginagawa. Di ba? Yung Pogo, ubos. Kaya si Roque, ayun, pakalat-kalat sa ibang bansa. Sabi ni Elena Mercado, atapang yan si Ximenet. Di yan sasagot. No comment lang ang sasabihin niya. Ano sabi dito? Pag-usapan natin para malaman natin kung hanggang saan ang pwede mong maibigay na impormasyon sa ating mga kababayan at katotohanan lamang, hindi propaganda. Kasi kilala yung kanilang grupo, mga Boss Chief Amo, sir.